Gusto kong ilahad ito ng malinaw, mula sa mismong bibig ko, mula sa mga mata kong nakasaksi, at mula sa isipang hanggang ngayon ay hindi pa rin matahimik. Ito ang pinakamalalang karanasan ko kasamang aking anak na nangyari lang kahapon, September 19, sa kanilang school outing sa isang maliit na resort sa Calatagan, Batangas. Isusulat ko ito bilang unang taong nakipagsapalaran sa kakaibang dilim na sumilong sa lugar na iyon. Ako ang nagbantay kay Kiko, hindi niya tunay na pangalan. Ang anak kong may special needs, ngunit malinaw naman siyang magsalita at madaling umunawa. Hindi siya mahilig lumangoy, kaya kumuha lang siya ng papel at naupo sa garden set, tahimik na nag-drawing. Mga 23 talampakan ang layo niya sa amin. Mga magulang, guro, mga yaya, at mga tagapag-ayos ng merienda. Malapit sa kanya ang isang maliit na playground. Ilang ulit pa ako napatingin at napangiti dahil nakita kong sinusubukan niyang akyatin ang isang maliit na slide. Hindi ko alam na ang isang simpleng pagtalikod ko ay ang magiging simula ng isang bintanang magbubukas sa kakaibang dilim. Bigla akong nalapitan ng isa sa mga yaya. "Ma'am, pumunta daw po sa gate si Kiko." Kinabahan ako. Agad ako naglakad papunta sa playground habang tinatawag ang kanyang pangalan. 3 beses, 4 na beses. Hindi pa ako nakakarating sa garden set nang lumabas si Kiko mula mismo sa loob ng gate. Nilapitan siya ng school admin at kinausap. Hindi ko na muna sila nilapitan. Iniwan ko na lang sa school admin ang pagsaway sa aking anak. Bumalik na lamang ako upang tumulong sa paghahanda ng merienda. Maya-maya, lumapit sa akin yung admin. Tawagin na lang natin siya na Miss Vida. Mahina at nanginginig ang kanyang boses. Ma'am, sinabi po ni Kiko, may nakita raw po siyang halimaw." Nanlamig ako. Si Kiko, na malinaw magsalita, na may isip ng isang high schooler, hindi ito guni-guni ng batang sabog ang wika. At nang bitawan niyang mga salitang iyon, parang may malamig na hangin na dumampi sa aking batok. Sabi pa ni Miss Vida, "Tingnan niyo po, parang nakatingala siya. Parang hindi gising. Kapag nilalagnat, ganyan. Pero iba po yung dating eh. Wala pa naman kaming albularyo dito." Dumating ang isa pang magulang, si Mang Tomas, mula sa Cebu. Tahimik siyang lumapit, pawisan at nanginginig ang kanyang mga kamay. Naglabas siya ng maliit na perasong luya, ngumuya sandali, saka nagdasal. Inilagay niya ang hiniwang luya sa ulo, palad at talampakan ni Kiko. Nilagay rin niya sa bulsa ng bata ang isa pang peraso at pinalahanan kami na huwag itong aalisin hanggang mag-umaga. Humingi pa nga siya ng safety pin para sa kanyang sariling anak. Pagkatapos, hingal na hingal siya. "Malakas yun, may gustong kumuha." Habang ginagawa niya yung ritual ng luya, napansin kong bumibigat ang ulo ni Kiko. Para bang may pumipisil mula sa loob. Nang tumingin ako sa mga mata niya, malinaw, ngunit may kakaibang titig mula sa kailaliman. Naramdaman kong lamig na umaakyat sa aking batok. Tumingin si Mang Tomas sa gate at mahinang nagsabi, "Bukas." At nakita nga namin na nakabukas nga ito. Ngunit ayon sa yaya, ilang ulit niyang tinawag si Kiko at pilit pa nga niyang hinabol. Ngunit hindi siya makalapit. Para bang may malamig na kamay na humahawak sa kanyang paa. Sa ikaliwang tawag, saka lumabas si Kiko mula sa kabila ng gate. At nang silipin namin muli, nakasarado ang gate na kanina lang ay nakabukas. Ilang minuto pa, muling bumukas. Walang hangin, walang kamay, parang mismong gate ang humihinga. Napadasal kami ng sabay-sabay sa may garden set. Si Mang Tomas,
Humalik sa luya. May kasamang orasyon na hindi simpleng dasal, kundi parang panawagan at panlaban. Dahan-dahan bumalik ang kulay sa muka ng aking anak na si Kiko. Ngunit ng gabing yun, may dagdag pang takot. Habang natutulog si Kiko, nakita kong kanyang dibdib na mistulang muy bigat. Para bang may hinahabol sa panaginip. Dinala ko siya sa banyo at sa kanyang mga palad, may bakas ng putik at maliliit na pera-peraso sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hindi ito madaling hugasan. May amoy na maalat na parang latak ng dagat. Nang tanungin ko siya, umiiyak siya nagsabi, "Mami, nakita ko yung mga paa niya. Mga paa na puro putik at nabubulok." Kinabukasan, dinala namin si Kiko sa simbahan sa Lian, Batangas. Binindisyonan siya ng pare, binigyan ng medalya, at pinayuhan kaming huwag itago ang nangyari. Sinabi rin niyang siguraduhin ang mga gate, laging may bantay, at huwag kahayaang mag-isa ang mga bata sa paligid. Ngunit hindi natapos doon ang lahat. Sa mga gabing sumunod, nagising ako sa tunog na parang daliring kumakaluskos sa aming pinto. At minsan, may bakas ng basang buhangin sa hagdan namin, kahit hindi naman kami malapit sa dagat. Hanggang ngayon, hawak ko pa rin yung piraso ng luya na iniwan ni Mang Tomas. Paalala ito na may mga pinto sa mundong ito na hindi dapat bumukas. Mga tinig na hindi dapat sundan. At ito ang aking pangako. Hindi ko hahayaan na ang tinig mula sa kadiliman ay maagawang katahimikan ng aking anak. Magbabantay kami. Magdarasal kami at ibabahagi ko ang kwento upang hindi na maulit pa sa iba. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Ilang oras pala nakalipas nang ito'y mangyari. At hanggang ngayon, nanginginig pa rin ang aking mga kamay habang ito'y aking sinusulat. Ibabahagi kong kanarasang ito upang maging babala. Baka sakaling may ibang makaiwas sa kaparehong panganib. Itago na lamang ninyo ko sa pangalang Maya, at ang aking kasintahan naman ay si Bino. Kagabi, nag-checking kami sa isang maliit na inn sa bayan ng Silang Cavite. Simple lamang naman ang lugar, maayos ang harapan, may kaunting garden na parang maliit na oasis. Dahil kay Bino, pinili namin magstay sa ground floor para hindi na kailangan pa maglakad ng sobrang layo. Pangalawa na namin pag-stay doon sa lugar na iyon. Nung una, hanggang hapon lang kami, kaya hindi namin naranasan ang katahimikan ng buong gabi. Ngunit ngayon, dahil sa pagka-delay, dumating kami ng mga bandang 1:00 na ng madaling araw. Pagpasok pa lang namin sa kwarto, may nadama na kaming kakaiba. Mabigat yung hangin, madilim yung ilaw, at para bang may mga matang nakasilip mula sa mga halaman sa koridor. Pinilit kong isipin na baka pagod lang ako noon. Bandang 2:30 ng madaling araw, nakatulog na rin kami. Sa simula'y payapa, pero hindi nagtagal, nagsimula ang bangungot. Nagising ako na hindi ako makagalaw, hindi rin ako makasigaw. Parang may mabigat na nakadagan sa aking dibdib. Pinilit kong ginising si Bino. Nung una, hindi siya kumikilos. Pero nang marinig niyang ipit kong hiyaw, bigla siyang nagising, pawisan at hinihingal. "Shit! Binungot ako!" Garaldal niyang bulong. Akala namin, sandali lang yun. Kaya nagpa siya kaming subukan ulit na makatulog. Ngunit hindi na ako mapakali. May nakita akong kumikislap sa gilid ng aking paningin. Sa wari ko, isang batang babae, dalagitan na marahil, nakasuot ng puting damit na short dress, ngunit long sleeves. Mahaba ang kanyang buhok at nakatayo sa may pintuan. Hindi ko maninig ang kanyang muka. Nanginig ang buo kong katawan habang malamig ang simoy na biglang bumalot sa aming kwarto. Si Bino naman, mahimbing na humihilik sa aking tabi.
Pero ilang sandali lang, muli siyang nagsalita. Hindi pa rin siya gising, pero para siyang nagmamakaawa. Naputol ang kanyang paghinga. Napakislot ang katawan. Ginising ko siya at halos pasigaw siyang bumangon. "Tang na! Binangungot ako ulit!" Nang tuluyan na siyang matauhan, sinabi niya ang kanyang nakita sa kanyang panaginip. May isang malaking lalaking tumaan sa may pinto at isang batang babae na nakasuot ng puting damit at may mahabang buhok. Wala itong mukha. Paulit-ulit siyang sinusubukang hilahin pababa ng kama. Minsan mula sa tuktok ng hagdan at minsan naman mula sa gilid ng pinto at minsan diretso sa ibabaw ng kanyang dibdib. Kinilabutan ako dahil halos pareho ang aming nakita. Iisa lang ang imahe sa aming dalawa. Ang batang babae na nakasuot ng puting damit, parehong nagtaasan ng mga balahibo namin sa braso. Hindi lang yung basta panaginip. May palatandang iniwan sa kwarto. Amoy na parang nabubulok na dahon na may kasamang alat ng tubig dagat. Malamig na dampi sa balat at tunog na parang marahang pagtapik sa pinto. Mahina, halos hindi marinig, pero malinaw na hindi basta ingay. Sinubukan namin bumalik sa kama, pero bandang 4:00, sumuko na ako. "Kung hindi mo na kaya, umuwi na lang kaya tayo." Pumayag naman si Bino. Hindi na kami nagabala pang tawagin ng staff. Tahimik kaming nagayos, nagbayad, at nagmamadaling lumabas. Ngunit bago kami umalis, napatingin ako sa pintuan ng kwarto. Doon ko napansin ang isang mantsa. Parang maliit na bakas ng paa na may putik. Bahagyan nakasmear sa kahoy. Wala iyon nang dumating kami. Sino yung nag-iwan noon? Habang nakasakay sa motor, halos hindi kami nag-uusap. Si Bino ang unang bumulong. "Huwag na nga tayong babalik doon. 4 na beses akong binangungot." Kinuwento niya ang kanyang mga napanaginipan ng mas detalyado. Ang lalaking dumaan sa may pintuan ay parang aninong kakaibang hugis, at ang batang babaeng walang mukha, basang-basa ang kanyang buhok. Halos tumutulong na daw ang tubig mula sa laylayan ng kanyang puting damit. Pareho kaming hindi makapaniwala. Hindi lang ito simpleng coincidence. May laman ang lugar na iyon. At bago kami tuluyang nakalis, isang huling detalye ang nabigay ng panibagong kilabot. Sa rearview mirror, saglit kong nasilayan ng puting hugis sa bintana ng 2nd floor. Parang balot ng puting tela. Nakasilip at nakatigil lang. Pagkatapos, bigla na lang itong nawala. Hindi na kami lumingon pa. Ito nga aming mga natutunan at babala sa iba. Huwag niyong ipagsawalang bahala ang mabigat na ora. Kung dim yung ilaw at malamig ang pakiramdam, madalas, meron dahilan. Kapag pareho kayong may nakitang imahe, huwag ipilit na guni-guni lamang ito. Hindi lang yun basta panaginip. Kung hindi kayo komportable, huwag na kayong magdalawang isip pa na umalis. Mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa diskwento. Magdasal kayo at magprotekta. Kahit simpleng dasal, may bigat na laban sa mga hindi nakikita. Obserbahan ang mga senyales. Kung may marka ng paa o kakaibang bakas sa pintuan, umalis na kayo kaagad. Sa huli, isa lang ang aming naging desisyon. Hindi na talaga kami babalik sa lugar na iyon. May mga lugar na dapat hayaang manatiling tahimik dahil hindi lahat ng anino ay walang laman. At kung sakaling makatagpo ka ng batang nakasuot ng puting damit sa tabihan ng pintuan, laging tatandaan, hindi lahat ng nakangiti o tahimik ay isang kaibigan. Minsan yun mismo ang pintuan ng kadiliman. Ako si Marikit at hanggang ngayon, hindi ko pa rin malilimutan ang gabing ito. Isang alaala na paulit-ulit na bumabalik sa tuwing lumulubog ang araw
at sumasapit ang kadiliman. Pebrero 2018. Bandang alas 7 ng gabi. Nakaupo ako sa sala ng bahay namin sa Sorsogon. Tahimik lang ang paligid. Ang tanging ingay ang mahinang ugong ng lumang electric fan habang nanonood ako ng mga palabas sa telebisyon. Ako lamang ang tao sa aming sala. Ilang sandali pa, bumaba si Nanay Luningning. May hawak siyang cellphone at baka sa kanyang muka ang pagkabalisa. Paulit-ulit siyang nagte-text, waring may mabigat na pasan. Nagalinlangan akong magtanong, ngunit sa huli, nilapitan ko rin siya. Nay, may problema po ba? Tanong ko sa kanya. Hindi siya kaagad sumagot. Nakapako lang ang mata niya sa screen ng kanyang cellphone. Ilang minuto pa siya bago tumayo, lumabas sa aming balkonahe at doon nagsimulang tumawag habang pabalik-balik na naglalakad. Halatang hindi siya mapakali. Sumunod ako sa kanya at muling nagtanong. Nay, ano po ba nangyayari sa inyo? Mahigpit ang kapit niya sa kanyang cellphone. Sa huli, humingi siya ng malalim bago bumigkas ng mga salita na nagpatigil sa akin. Na-ospital si Lolo Timoteo mo. Hindi ako labis na nagulat. Matagal na rin kasi may karamdaman si Lolo. Bumalik ang cancer niya noong nakaraang taon. Sanay na kami sa ganitong klaseng balita. Pero kakaiba ang itsura ni Nanay. Hindi niya karaniwang pinapakita ang ganitong klaseng pangamba. Noon, kahit may problema, kaya niyang magpakatatag. Ngunit ngayong gabi, para siyang nilalamon ng kaba. Nay, bakit parang sobra naman po kayo nag-aalala? Tanong ko sa kanya. Tahimik siyang saglit. Saka bumulong ng nanginginig ang tinig. Hindi kasi maganda. Nakita ko si lolo mo. Nasa kabaong na siya. At ang mas nakakatakot, naroon lahat ng kapatid ng papa mo, pati mga kamag-anak. Buo ang kan. Parang burol. Kinilabutan ako. Pilit kong ngumiti at nagsabi ng, Hala, si Nanay naman, panaginip lang yon. Hindi naman lahat ng panaginip ay nagkakatotoo. Ngunit tinitigan niya ako ng diretsyo. Malamig ang kanyang mga mata at halos pabulong niyang winika. Anak, matagal na itong nangyayari. Hindi lang basta panaginip ang mga iyon. Parang may dumaan na malamig na hangin sa aking batok. Sa gilid ng aking paningin, wari may mga matang nakasilip mula sa dilim ng bakuran. Bago ko pa siya masagot, may sumagot sa kabilang linya ng kanyang cellphone. Tiya ko raw yun. Sinabi niyang nasa ospital sila at magpapacheck up lang si Lolo. Sandali akong gumawa ng loob, ngunit hindi nawalang bigat ng tono ng boses ni Nanay. Lumipas ang isang buwan. Pagtungtong ng Marso, lalo pang lumala ang kondisyon ni Lolo. Sa ospital sa Legazpi, unti-unti siyang nanghina. Hanggang isang linggo bago matapos ang buwan, nagsipag-uwian lahat ng mga anak niya mula sa ibang bansa. Doon ko napagtanto, totoo nga ang sinabi ni Nanay. Sama-sama ang buong angkan, gaya na nga sa kanyang pangitain. Noong Abril, tuluyan na nga pumanaw si Lolo. Nang makita ko siya nakahimlay sa kabaong, nanlamig ang buong katawan ko. Biglang bumalik sa alaala ko ang mga salitang binitawan ni Nanay noong Pebrero. Ang kabaong, ang angkan, at ang sama-samang pagluluksa. Isa-isa, nagkatotoo nga ang lahat. Makalipas ang ilang buwan, habang naghahapunan ng pamilya, nais ko sanang ikwento sa mga kapatid ko, pati na rin kay Papa, ang pangitain ni Nanay. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, bigla niya akong tinapik sa hita at binulungan. Huwag mo nang sabihin. Nang matapos ang hapunan, nilapitan ko siya. Nay, bakit ayaw niya pong malaman nila? Dapat alam nila na may ganito kayong abilidad.
Matalim ang kanyang sinagot. Huwag na wag mo itong ikakwento kahit kanino. Hindi na kailangan malaman. 7 taon na ang lumipas. Hindi na namin muling napag-usapan ang gabing iyon. Ngunit dala ko pa rin ang bigat ng katotohanan iyon. May mga hiwagang bumabalot sa mga mata ng aking nanay. Bago raw siya nagkaanak, may bukas siyang mata. Nakikita niya ang mga espiritu, mga pangitain, mga aninong hindi nakikita ng iba. Pinasara niya ito sa tulong ng isang albularyo nung kabataan pa niya. Ngunit tila may mga pinto pa rin na hindi tuluyang naisara. At minsan, hindi ko maiwasang itanong, ilan pa kayang taong nakita ni nanay bago sila pumanaw? At ilan pa kaya makikita niya sa hinaharap? Ngayon sinusulat ko ang kwentong ito, nakaupo si nanay sa kabilang dulo ng sala. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Hindi kumukurap. Mabigat at malamig ang kanyang mga mata. Binuka niya ang kanyang bibig at halos pabulong niyang sinabi, "Anak, may susunod na naman." Biglang tumigil ang lahat ng ingay. Parang nawala ang ugong ng aming electric fan. Ang tiktak ng orasan, tila natabunan ng katahimikan. Nagsipagtindigan ng mga balahibo ko. Hindi ko alam kung ako ba ang tinutukoy niya o isa sa mga mahal ko sa buhay. Pero malinaw ang isang bagay. Hindi ko kayang takasan ng sumpa ng kanyang mga paningin. Guys, kakauwi ko lang galing SM East Ortigas. Nag-grocery ako ng konti. Sa pag-grocery ko, may na-experience ako na nakakakilabot. Pero hindi ko alam kung mumu ba siya. Eto na kasi yun. Di syempre, pushcart. Maliit nga lang yung dala kong pushcart kasi konti lang talaga yung pag-grocery kasi punta ka doon sa mga aisle ng ganto, sa section ng ganyan. Hanggang sa na-reach ko yung section ng mga gamit pang bahay, yung mga appliances sa SM East Ortigas. Tapos, biglang may nakita akong matandang babae. Malayo pa lang naaninagad ko siya na parang nahihirapan siya kasi meron siyang hinahanap. Nandun siya sa towel section, sa mga tuwalya. Ginaganon niya isa-isa yung tuwalya. Tapos hanggang sa nilapitan ko, sabi ko, Nang, anong problema? Naku, kasi hinahanap ko yung tag price nitong towel na to. Sabi niya, gusto ko kasi yung manipis lang. Eh, sabi ko, tulungan ko po kayo. Sige nga, iho. Sabi niya, sa akin, iho pa nga, eh. Tapos sabi niya, magkano kaya itong manipis na ito? Kasi kanina ko pa hinahanap. So ako din hinahanap ko. So sa paghahanap ko, hindi ko rin nakita yung tag price. Sabi ko, mag-iba ka na lang ng towel. Ito, sabi niya, mahal yan, hindi kaya ng budget. So ako naman, sa pisa, pakawari ko, sabi ko, bigyan ko na kaya ito ng pambili ng ng pandagdag ng towel niya. So sabi niya, hayaan mo na nga, anak, sabi niya, anak, hayaan mo na lang, ako, susunod na lang yan pag may budget na. Tapos hanggang sa, sabi, sigurado ka ba, Nay? Sabi ko, gusto mo ba, dagdagan ko na lang yung pambayad mo? Sabi niya, wag na. Salamat, anak, ha? Tapos tinapik niya akong ganito, salamat, ha? Eh di, ayun na nga. Tapos, hindi ako naman dumiretso, tumalikod na ako sa kanya, sige po. Tapos magano ko, maandar lang ako siguro mga 5 steps, 6 steps, 8 steps. Lumingon na ulit ako sa kanya, nawala siya. Nawala si nanay. So, syempre, baka lumiko, kumanan, kumaliwa, diba? So, ang ginawa ko, binalikan ko. So, tinignan ko yung mga iskinita o yung aisle section na pwede niyang tagusan or puntahan. Wala si nanay. Wala si lola. Alam mo, mayat siya na matanda na medyo mahina na magsalita. Tapos, tinapik niya ako. Sabi niya, anak, salamat, nangingilabot ho ako. Ayan, nakikita niyo, tumatayo ho yung ko. Ayan, nangingilabot ho ako. Pinagpatuloy ko yung paikot-ikot ko, hindi ko siya nakita na. Baka nakasalubong. Kumaliit lang ang SM East Ortigas, yung supermarket nila doon, pero wala akong nakita. Ano kaya siya? Ano kayang ibig sabihin nun? Ano kayang sign ito? So, natakot ako. Napaisip ako sa isang komentong ito na yung number na 13 nandun lahat sa araw na yon. 103K
103,000 yung followers ko. 1.3 million likes. October 13 ko siya pinost. Ano kayang ibig sabihin nito? Eh di ba pag 1.3, malas na number yun? Ano yun? Tapos kagabi guys, ayoko sana pumasok on-site kasi nga fresh pa. May dadaanan ako along the way papunta sa office na sobrang dilim. So nung dumadaan na ako doon, naiiba yung mood ko. Alam mo, nagpatugtog talaga ako ng gospel song all throughout. And then sinasabayan ko yung gospel song na yun. And then tinitingnan ko yung rear view mirror ko kung may tao sa likod. Sa back right ko, sa likod ng mga nakaupo. Wala naman. Pero ang bilis lang ng mata ko kasi nga baka nga meron. Pero wala naman akong nararamdaman. Pero may iba. Siyempre kasi nag-iisip kasi ako, di ba? Tapos nasa office din ako. Yung office din namin, eh medyo may rami ring kwento. Pag mag-isa ako doon sa hagdanan, sa pantry, parang gusto kong lumabas agad. 1-3 yung number na makikita nung first day kong pinost yun. Di ba yung 1-3 sa bad luck number? Ano yun? Medyo scary. Kung si Lola eh nandyan talaga sa tabi ko, o kung si Lola eh angel, o kung si Lola eh may dalang maganda sa akin, thank you Lola. Pero Lola, kung ano man po yung pahiwating nyo sa akin, kung gusto nyo ulit magpakita or bigyan nyo ako ng sign na tapikin ulit ako, sabihin sa akin na wag akong mag-alala, mas okay po Lola. Pero ngayon po wala pa ho akong nararamdaman na masama sa kahit saang aspeto ng buhay ko. So nagpapasalamat pa rin ako, and Diyos pa rin po ang nakakaalam po ano pong ibig sabihin nun. At lagi po akong kakapit kay Jesus. Siya lang po yung nakakaalam nun at hindi ako bibitaw sa kanya. Kaya Lola, kung gusto mo ulit magpakita sa akin sa SM, go. Harapin kita.